Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal na mga kapatid, sa ating pakikisa kay Jesus, sa kanyang pag-aalay ng sarili sa Ama, ating ipanalangin ang mga kapatid nating Kristiyanong pinag-uusig, ang kanilang mga taga-usig at ang mga nagpapalaganap ng pag-uusig at ang mga nananahimik at pinagwawalang bahala ito. Hilingin natin ang kapatawarang nagpapabago at nagliligtas sa atin at ipaubayin natin sa Panginoon ang ating mga buhay. Tayo pong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasya'y inibig mong makatambal sa pagpapakasakit ng iyong anak ang iyong sambayanan. Ipagkulob mo sa mga pinag-uusig dahil sa iyong ngalan ang espiritu ng pagtitiis at pagmamahal upang sila'y maging mga saksing matatapang sa paninindigang ang mga pangako mo'y maasahan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isa pang kagilagilalas na pangitain sa langit. 7 anghel na may dalang 7 salot. Ito ang panghuling mga salot sapagkat dito magwawakas ang puot ng Diyos. May nakita akong animoy dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw sa larawan nito. At sa nagtataglay ng pangalang katumbas ng isang bilang. Nakatayo sila sa dagat na animoy kristal. Hawak ang mga alpang ibinigay ng Diyos. Inaawit nila ang awit ni Moises, na lingkod ng Diyos, at ang awit ng Kordero. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. O Hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong mga daan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon?
Sino ang tatanging magpahayag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo, sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag, sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darakpin kayo't uusigin, kayo dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. Dahil sa akin ay ihaharap ko kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban, huwag kayo mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa iyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabuluanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Happy birthday po. Batiin nyo nga katabi nyo, happy birthday. Si sa simbahan, halimbawa, ordinaryong araw, may nagsimba. Hindi siya typical na, nagsisimba siya paglinggo, pero yung mga daily mass ay hindi. Kapag meron kayo napansin na nagsimbang nakapula ng t-shirt, ano kagad ang papasok sa ating isipan? Birthday siguro ng taong iyon, kaya nakapula. Kumbaga para sa atin, yung kulay pula, yan, ilugay natin yan sa nagdiriwan ng kanyang kaarawan. Kasi ang kulay pula ay masayang kulay.
Yan din po siguro ang dahilan kung bakit sa ating mga Pilipino, hindi tayo nagsusot ng pula sa pagpunta natin sa mga patay. Hindi ho ba? Sabihin nila, oh, pupunta ka sa patay, bakit ka nakapula? Bawal iyan. Ganon. Pero siguro ang dahilan doon, alam niyo ba ang dahilan bakit hindi nagpupula sa patay? Dahil nga ang kulay pula ay masayang kulay. So parang pagka nandoon ka, pumunta ka ng nakapula sa patay, doon sa bilang tanda na yung pagdadala pakikiramay, parang, ay, bakit nakapula yun? Patay itong pinuntan. Para bagang, kumbaga parang, hindi ito yung natural na ginagawa natin kapag dadalaw tayo sa mga patay. Kasi nga, ang kulay pula ay para sa atin kulay ng kasiyahan, kagalakan. Pero minsan, ang pula, kuya na natin sa politika, meron tinatawag na red tagging. Di ba? Red tagging, yung bang pinaghihinalaan ka. At kapag ka na-red tag ka, ikaw isang pinaghihinalaan sa isang bagay na hindi mo naman ginawa, pero maaring na-associate yung pangalan mo, yung pagkatao mo, dun sa isang bagay na ginawa na hindi ka tanggap-tanggap o kaya ay bawal o hindi dapat na ginagawa. Pero sa ating simbahan, ang pula, bukod sa ito'y simbolo ng pagmamahal, ang pula ay simbolo ng dugo ng mga martir. Kaya nga, kapag ang ipinagdiriwang nating kapistahan o pagganita sa isang specific na santo o grupo ng mga santo, kapag sila po ay tinuturing na martir ng ating inasimbahan, ang kulay ng liturya ng simbahan ay kulay pula. Katulad ng mga apostol, maliban lamang po kay San Juan Bautista, sa ating patron, sa kanyang kamatayan. Basta nagbuwis ng buhay sa pananampalataya, kulay pula ang kulay ng liturya ng ating simbahan. Mga kapatid, ngayon ay isang votive mass na inaalay natin para sa mga inuusig na mga Kristiyano. Tinawag natin itong Red Wednesday. At kung hindi ako nagkakamali, pangatlong pagkakataon na ito o pang-apat na pagkakataon na ginagawa na ito ng ating inasimbahan na tuwing huling Miyerkules bago o pagkatapos ang pagdiriwan ng Kristong Hari at bago tayo pumasok sa panibagong taon na ating inasimbahan, ay ating iahandog, iaalay ang misa sa araw na ito upang ipanalangin ang mga Kristiyano na inuusig sa iba't ibang panig at sulok ng daigdig. Kumbaga ito'y pagpapaalala sa atin mga kapatid na yung katotohanan na sinabi ni Jesus na maaring maranasan ng mga nagnanais sumunod sa Kanya. Ito yung inilahad niya sa ating Ebanghelyo, yung mararanasan ng kanyang mga apostol at hindi lang mga apostol, nung mga magpapahig na kanyang pananampalataya sa Kanya, ay daranas ng pag-uusig. Darakpin sila, iharap sa mga gobernador, sa mga hari. Kamumuhian sila, maging na kanilang mga kaibigan, kamag-anak, kapatid, at maski kan ng kanilang mga magulang. Ito yung pamamaraan ng ating simbahan ngayon na alalahanin sila, pero hindi lamang yung mga nakaraang mga nag-alay ng buhay, kundi maging sa panahon ngayon, marami pa rin mga Kristiyano ang inuusig dahil sa pananampalataya. Ngayon, sa Ebanghelyo po, dito'y 2 beses sinabi ng Panginoon ng ang mga katagang dahil sa akin. Dahil sa akin. Kung bakit ang isang Kristiyano, isang Katoliko ay makararanas ng pag-uusig
ng kahirapan mula sa ibang tao ay dahil sa ating Panginoon. Dahil sa ating Panginoon. At dahil ito'y dahil sa ating Panginoon, ang pangako naman ng ating Panginoon ay huwag tayong mabahala sapagkat tayo ay kanyang palalakasin, tayo bibigyan niya ng karunungan, katalinuhan na di kayang tutulan o pabuluanan ng sino mang kumakalaban sa atin. Kaya dito makikita natin, mga kapatid, yung isang mahalagang bagay. Ang mga Kristiyano po noon, nung sinaunang panahon at magpahanggang ngayon, kapag sila po'y inuusig, tinatanggap lamang nito. Hindi nila pinagtatagol ang kanilang sarili, bagkus sa kanilang naranasang pag-uusig, sino pinagtatanggol nila? Hindi ang kanilang sarili, kundi pinagtatanggol nila ay ang ating Panginoon. Kapag sila inuusig, sila'y tumatayo, hindi para sa kanilang sarili, hindi para sa mga kapatid nilang Kristiyano, kundi sila'y tumatayo para sa ating Panginoon. Nang dahil sa ating Panginoon, makararanas sila tayo ng mga pag-uusig. At tayo, kapag nanatiling matatag at tinanggap ng lahat ng ito, itong parati nating pakaisipin. Tumatayo tayo, hindi para sa ating sarili, kundi para sa ating Panginoon. Ipinagtatanggol natin hindi ang ating sarili, kundi pinagtatanggol natin mismo ang ating Panginoon. Ngayon, siguro para sa ating mga Pilipinong Katoliko, sa ating kasi naman bansa, wala ng pag-uusig na maring maranasa kasi nga, predominantly Catholic tayo. I think more than 80% o 80% ng population natin ay mga Katoliko, mga Kristiyano. Maring hindi tayo makaranas ng pag-uusig. Pero bakit natin ito pinagdiriwang? Kasi maring minsan, maging indifferent na lamang tayo. Bakit? Kasi maring minsan isipin natin, ang dami ko na nga problema, ang dami ko na nga pasanin, ang dami ko na mga alalahanin sa aking buhay. Pati ba namang yung mga Kristiyanong inuusig, problemahin ko pa ba? Pati ba naman silang inuusig, na hindi ko naman sila kilala, malayo naman sila sa akin, problemahin ko pa rin ba sila? Kasi maring minsan, maging indifferent tayo. Wala tayong pakialam sa kanila kasi nga, hindi naman natin ito nararanasan. Kaya nga natin pinagdiriwang, ang araw na ito, inaalaala sila sa araw na ito upang tayo, kaysa ng buong simbahan, ay sama-samang ipagdasal sila. Sama-samang ipagdasal sila na sila'y patuloy na bigyan ng katatagan ng Panginoon na mas lalo pang matibay na pananalig sa Kaniya. Upang sa gayon, maharap nila ang mga pag-uusig na naranasan nila sa kanilang buhay. Huwag tayo maging walang pakialam sa kanila. Oo, malayo sila, di natin sila kakilala. Pero tayo pinag-iisa, pinagbubuklod ng ating pananampalataya sa Panginoon, ng ating pag-ibig sa ating Panginoon. Mga kapatid, lahat tayo ang nakaranas sa mga pagsubok. Pero di ba nakagagaan ng kalooban, nakalalakas ng kalooban kapag alam nating may mga tao, kakilala man natin o hindi, ang naalaala tayo sa kanilang panalangin. Di ba? Pag may problema tayo, maaaring may lapitan tayo isang kaibigan, isang pari, isang madre. Uy, ipagdasal mo naman ako. Meron kasi kong
dinadalang problema. At kapag alam natin na may nagdarasal sa atin, mas lalo lumalakas ang ating loob. Mas kinakaya natin ito dahil alam nating may sapat na biyayang pinagkakaloob ang Diyos para kayanin natin ang mga ito. Isang simpleng panalangin, mayandog natin para sa kanila. Maring para sa atin, simple lang ito, pero sa mga kapatid nating inuusig, napakalaking bagay na ito na handog natin para sa kanila. Amen. Litanya sa simbahang pinag-uusig. Mapagmahal na Diyos, lumalapit kami sa iyo bilang isang sambayanang nagmula sa krus ni Kristo, isang simbahang lumaganap sa loob ng 2,000 taon mula sa maluwalhating dugo ng mga martir. Ating itutugon, iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa diskriminasyon, laban sa mga mananampalataya at laban sa buong simbahan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kadiliman ng mga bilangguan at sa kalungkutan ng pagkakatapon dahil sa aming pananampalataya kay Kristo. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa matinding pagkabahagabag ng pagsamba ng patago, sapagat hindi ito pinahihintulutan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kawalang katarungan, digmaan, terorismo, pagpapahirap, pagpatay, at lahat ng uri ng pasakit dahil sa aming pananampalatayang Kristiyano. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa pasakit na dulot ng coronavirus, lalong-lalo na para sa mga frontliner na nag-aalay ng kanilang buhay sa ikaliligtas ng lahat. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Ating ngayong itugon sa bawat pagsamo, sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga obispo at paring pinagbabawalang isagawa ang kanilang ministeryo sa simbahan o anumang lugar. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga religyoso at mga misyonerong inihayo, subalit hindi maisagawa ang kanilang misyon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga bukas palad na lalaki at babaeng pinipigilang maisakatuparan ang kanilang paghuhubog sa buhay religyoso. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga magulang na nawawala ng pagkakataong makapagbigay ng tamang aral sa pananampalataya sa kanilang mga anak. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga profesional at mga ordinaryong manggagawang hindi mabigyan ng pantay na karapatan at oportunidad dahil sa kanilang pananampalataya. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga kapatid nating nagdurusa dahil sa COVID-19, ihatid nawa sila sa kagalingan at bigyan lakas at pag-asa. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga pumanaw dahil sa COVID-19, kamtinawa nila ang kaligayahang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa.
Amang mapagmahal, batid namin ang pagtutunggalian ng buhay at kamatayan dahil sa aming pakikisa sa iyong anak at sa aming pagsambit ng pananampalataya sa Kanya. Paganin mo ang sakit ng aming nadarama. Nawa ang mga paghihirap na naranasan ng iyong simbahan ay maging daan para sa buhay at paghihilom ng mundo sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain nating kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay at pithaya sa kapananatiling matatag na mga nagdaralita dahil sa pag-uusig ng mga ayaw maniwala. Ang pag-iisa sa pagkain ni Kristo naway ikatuwa ng mga matiising ang mga ngalay sa langit, nakatala sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Ikinalugod mong sa kanya'y baguing mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya ay aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at pagdingap.
Kahit na siya hindi na iba sa iyo, minabuti niya maging di rin na iba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo, noong inihain niya ang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman iyong dinarangal siya at iyong itinatampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon lahat ng sa kanya'y nakikisa at ay talagang nagkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng mga anghel, ang sisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kaluwalhatian mo. Sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio.
Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, kanamoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin mo nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at pagkailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalay sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanaya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa tinanggap na banal na kinabang, ang mga lingkod mo ay yung tulutan ng lakas na mapanghawakan ang katotohanan at ipagkaloob. Mong ang mga nagtitiis ang pag-uusig at kahirapan ay makapanindigan sa ugaling Kristiyanong taglay sa gitna ng dusa at pagkapasa ng krus ni Kristong kanilang sinundan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nakinig tayo sa salita ng Diyos at ating natagpuan doon ng mga patutuo ng pag-asa mula sa mga dumanas sa paghihirap alang-alang sa kaluhatian ng Diyos. At ating narinig ang pangako ng mabuting balita para sa lahat ng pinag-uusig sa ngalan ng kabutihan at sa mga nagdurusa dahil sa pandemyang ating hinaharap. Makisa tayo sa kanilang pagkapakasakit habang nagsisisi dahil sa ating kamangmangan. Bagaman hindi tayo mananahimik at mananatiling handang makiisa sa kanilang paghihirap. Sa pasimula, ang kalawakan ay nababalot ng dilim at lamig, at ang espiritong pumapailang ay nagwika, magkaroon ng buhay, magkaroon ng liwanag. Nasambit ang salita at nagkaroon ng liwanag at ng buhay. Ipinagkaloob ng Diyos sa tao ang liwanag, at isinali ng tao ang liwanag sa kanilang anak, at isinalin ito ng kanilang anak sa kanilang mga magulang. Ang taong malaonang nasa kadiliman at nakatanaw ng malaking liwanag at sa lahat ng namumuhay sa dilim, nagningning ang liwanag ng Diyos sa kanila. Sa isang madilim na sabsaban sa bayan ng Bethlehem, isang bagong liwanag ang inihandog sa mundo. Siya na sa pasimula pa ay naroon na, ay dumating sa mundo. Sa kanya ang buhay, at ang buhay ang siyang liwanag ng mga tao. Ang salita ay naging tao at nakipamuhay sa atin. Sa pinakamadilim na bahagi ng gabi, bago magbukang liwayway, binignagang daan ng dilim ang isang bagong umaga, isang umagang walang hanggan, ang walang hanggang liwanag na bumalot sa mundo. Nahati ang liwanag, pinanghasaan ng taong ang kinin ito at ariing sa kanila, subalit hindi magagapi ang liwanag. Isinalin ang liwanag sa mga taong umiibig sa salita ng Diyos na nagsalin ito sa kamay ng mga sumasampalataya. Isinalin ang liwanag sa mga taong nanghangad unawain ang mga nilikha ng Diyos at namangha dito. Isinalin ang liwanag sa mga nagpahalaga sa dignidad ng bawat tao, sa mga nakikipaglaban alang-alang sa katarungan, para sa mahihirap at kalayaan sa mga alipin. Naghihintay ang liwanag. Sino ang magpapanatili sa ningas nito sa ating panahon? Sino ang magdadala ng liwanag na ito sa mundo? Sino ang magdadala ng liwanag kung hindi tayo? Sino ang magdadala ng liwanag kung hindi ikaw? Tangi magproposisyon palabas ng ating simbahan, pangunahan po ng seryales.